Magandang araw sa ating lahat mga ka-sideline. Nandito na naman ako para sa panibagong vlog, panibagong video at saka panibagong kwentuhan patungkol sa ating pagmamanok. So ngayon mga ka-sideline, makikita ninyo na naghahanda ako, naglalagay ako ng net sa kulungan. Kasi may gusto kaming gawin ngayong 2024. Bale, gusto naming magsimula ng panibagong pagmamanok pero ibang target. Yung target po nito ay meat. So, for meat ang ipapalabas namin. Huwag niyo na lang po munang pansinin ang cute kong anak sa screen. Balik tayo sa usapan. So, yun nga mga ka-sideline, gusto naming magsimula ng pagmamanok ngayong 2024. Medyo late na siya kasi iba yung demand ng pagmamanok last time sa pandemic time, di ba? Ngayon medyo late na, napakarami nang nagmamanok, and then marami na talaga, di ba? Maraming heritage, maraming ganito ganyan. So ang question is, pwede pa ba? Pwede pa bang magmanok? Pwede pa kaya? Sa amin mga ka-sideline, ganyan sinasabi ko, meat yung gusto naming ilagay dyan. And then syempre gusto naming magsimula sa maliit lang muna hanggang sa lumaki. So tututukan muna, bibigyan ng panahon, and then palalaguin. So ang tanong, kaya kaya o pwede kaya? Gaya ng sabi ko, hindi na ganon kataas ang demand ng mga manok ngayon. Dati 200 pesos day old sa heritage, tapos yung sa Brahma, magkano yun? 500 ang week old. So, hindi na ganun ang presyuhan ng mga manok ngayon. Kasi nga, hindi na ganun ka-demand. 'Di ba? Mayroon ng mga alaga, halos lahat ng mga mahilig sa manok. So, ito yung pwede nating itanong. Magkaka-income kaya kami? Kasi nga, ang goal namin is income generating. So, paano ba yan? So, dito sa planong to mga ka-sideline, sa school kasi namin to gagawin. So, yung mga is para sa school talaga. Yung mga manok, hindi nakapangalan sa amin, donated na sa school. Itong mga ginagawa namin is para sa school. So, number one question is, paano gagawin? So, meron ako mga kasama, meron ako mga katulong, nagtutulungan kaming tatlo. So, una talaga is ganito, kung magkakaroon tayo ng malalaking breeds na matitibay sa sakit, maaaring pwede tayong makapag palabas ng meat type na mga manok. So, ako personally meron ako. Diba? Alam nyo naman na may Shamo ako ng 4 kilos and then may Kabir ako. So, kung maliitan lang, pwede na yon. Magdagdag lang kami ng 2 or 1 hen. Maliit lang, kung maliit lang muna, diba? So, sa planong ito mga ka-sideline, meron kaming target na pagbentahan. Meron kaming target buyers. So, sa plano naming pagpapalabas ng mga meat types na to, unang target namin is yung mga backyard na gusto ring mag-upgrade ng kanilang mga alaga para sa upgraded natives. So, yun yung unang target namin. So, pwede namin sila, or para sa amin, iniisip namin na pwede namin silang pagbentahan ng sisiu. So, medyo mura lang tong pabenta namin na sisiu. Hindi talaga ganun kamahal. And then, kapag hindi namin naibenta lahat ng sisiu, next naman na namin na step is maaaring gawin naming breast chicken or ibenta namin ng per kilo. Tapos pinaka-last talaga is yung meron kaming na-contact na kumukuha ng mga manok na per kilo, pero mura na lang. So sana hindi umabot sa ganun na maibenta namin sa murang halaga. Pero yun mga ka-sideline ang aming target. Ulitin ko, target namin is makapagbenta ng sisiu sa iba pang backyard racers na gustong mag-upgrade. And then kapag hindi naubos, ibebenta naman namin ito sa mga kapamilya, family friend,
katrabaho at saka sa paligid na pwedeng pagbentahan. Siguro gamit ang social media, Facebook account, makapagbenta rin kami ng karne nito. Kasi marunong mag-ihaw ng manok yung kasama ko. Ako hindi ako marunong. So, kaya medyo lalaban ako kasi marunong sanay yung kasama ko o yung partner ko sa pagmamanok dito na mag-ihaw ng manok. So, yun mga ka-sideline, kapag konti naman yung orders sa pag-ihaw ng manok na per kilo, ang next talaga is ibenta ito ng live at saka yung pinaka-last ay yung ibenta sa nag-wholesale. So, ang price ng wholesale is 190 plus. Yata yun, 190. Parang 190 yun yung nakontak ko. 190 per kilo yung kuha nila sa manok. So, hindi ko alam if kikita pa ba kami sa ganyan kasi hindi pa namin alam ang hindi pa namin alam ang resulta ng aming breeding. Ganito kahirap kapag hindi fix ang iyong breeding program. Mahirap. Makakaranas ka ng trial and error. So ito namang sa amin, ito kasi yung wala kasi kaming ipapalabas na malaking pera dito. Kumbaga, kung ano lang ang available sa amin na breeds para makapagpalabas kami ng fast growing, yun lang yung gagawin. So, gaya ng sabi ko, meron akong kabir, merong shamu. So, pwede na yun. Nabigat naman yung dalawa, yung hen at saka yung root. Dadagdagan lang siguro ng isa. So, yun mga ka-sideline. Yun yung goal namin. Makapagbenta ng sisiw, makapagbenta ng meat, or if no choice, ibenta ng wholesale sa bumibili ng wholesale na mura yung presyo. So, hindi ko alam if magiging successful ba kasi hindi kasi weeks ang binibilang sa ganito, months, mga 8 months, 9 months, dyan mo makikita kung may potential ba tong ganito. So sa ngayon is gagawin lang muna, basta yun yung goal, makapagpalabas ng fast growing na mga sisiw. Pero hindi ito advisable mga ka-sideline ha. Marami kasing ibang breeds na sure ka na sa kalalabasan, gaya ng broiler, gaya ng dominant CZ, yung Sasu, F1, yan, sure na yan, fix na yan kasi pinag-aaralan nila yan. Itong sa amin, hindi pa ito ganun ka-sure kung magiging successful ba. Depende na ito sa mapipili naming breeds. Mag-perform sila sa inasahan nila. So, ito yung plano namin mga ka-sideline this 2024. Makapagpalabas kami ng meat type na mga pang-upgrade sa ating mga native. Sana mag-click. And then, itong kikitain dito mga ka-sideline, hindi ito mapupunta sa bulsa namin. Kung papalarin, may kita, mapupunta ito sa school. I-donate, ibigay, lalagdag sa mga pangangailangan. So, yun. Hindi ito para sa sarili namin. Para ito sa mga bata. So, yun lang mga ka-sideline. Yun yung plano namin this coming 2024. So, yun lang mga ka-sideline. Sana samahan nyo kami sa aming bagong tatahakin. So, iba rin yung sa vlog ko na mga naked heels. Iba yun. Ito, iba to. Meat production yung goal namin dito. Pero maliitan lang. Konti-konti lang. 3 hens, 2 hens, at saka 1 row. Kasi, syempre, nagsisimula yan sa maliit, di ba? Kung sa tingin natin, kaya na, ayos na, so pagpapatuloy natin. So sa ngayon, nasa stage pa lang kami ng hindi pa kami sure talaga. So samahan nyo kaming alamin if magiging successful ang plano namin. At saka kung magiging successful ito, hindi ito para sa amin. Yun lang. So yun mga ka-sideline, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa mga bagong subscribers.
Maraming salamat sa mga dating subscribers. Thank you so much po. Baka hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Baka naman pahingi ng isang subscribe. Maraming salamat.